Mga kapatid, eto ngayon ang balita sa buong mundo. No, nagbigay ng matinding babala, no, si Russian President Vladimir Putin sa Amerika sa usaping nuclear testing, mga tol. Well, pag-usapan natin 'yan ngayong araw na 'to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 117,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan, sa ating mga bagong kasama sa araw-araw nating talakayan. So eto na nga mga kapatid, no? Nagbigay ng matinding babala si Russian President Vladimir Putin, no, sa Amerika sa usaping nuclear testing. Sabi ni Putin, kung magte-test kayo, magte-test din kami. Nako po, eto'y lumalala mga kapatid at eto'y nangangahulugan nga ba ng paghahanda nila sa isang mas matinding labanan balang araw? Wag naman po sana, at wala naman siguro ni isa sa atin mga tol ang hinihiling na magkatotoo tong mga ganitong mga bagay. Siguro pwede na yung sindakan lang sila, no, pero wag na nilang totohanin, no? So eto mga kapatid ay mula sa WION. No, sama-sama nating panoorin at bigyan natin ng reaction and commentary. Wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Well, this is breaking news from Moscow, and it's related to Ano? our cover story on fine print. And President Vladimir Putin. Sabing ganun mga kapatid, Putin says Russia ready to resume nuclear test. Unang-unang nagpahayag niyan, di ba, si US President Trump, na inutusan niya, in-instruct niya na yung kanyang Department of War, US Department of War, na mag-resume na doon sa nuclear testing. So sabing gano'n ni Putin, mga kapatid, ready na rin daw sila. And it's related to our cover story on fine print. And President Vladimir Putin has announced that Russia... Moscow's big dare to Washington. If you do it, we will do it. Sabing gano'n. Naku po. Tuloy natin. Vladimir Putin has announced that Russia will consider resuming nuclear tests if the United States does so. This an open dare to Washington from Moscow. Putin made the announcement while convening a Security Council meeting after President of the United States. So ito ang sagot niya doon sa announcement ni US President Trump na i-resume nila o gagawin na ulit nila yung nuclear testing. So ganun din mga kapatid ang respond ni Putin. Donald Trump's comments on the testing of Russia. Putin says that Russia had always strictly adhered to its obligations under the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, but that if the United States or any nuclear power tested such a weapon, then Russia would do so too. So anong implikasyon nito mga tol sa ating daigdig o sa pandaigdigang galaw ngayon mga tol? Kasi kung napapansin ninyo mga kapatid, hindi naman payapa ang ating mundo, di ba? Nakakabalita tayo ng iba't ibang mga kaguluhan na babalitaan natin yung patuloy na mga labanan ng iba't ibang mga bansa. O, di ba? Halimbawa na lang Israel. Alam naman natin mga kapatid, hindi na sila natahimik, di ba? Kalaban nila napakarami. Ganon din mga kapatid, napakatagal na, nagsimula pa noong 2022, no? Yung bakbaka naman ng Russia at saka ng Ukraine, mga tol, na ngayon ay bumoboses din ang United Nations, 'di ba? Bumoboses din mga kapatid ang United States. Pero ngayon, eto, nagsabi nga si Trump nitong nakaraan na nag-instruction siya sa kanyang US War Department na ipagpatuloy o gawin ulit yung nuclear test dahil sabi nga ni Trump, kaya daw nila gagawin yon dahil ang China daw at ang Russia ay palihim na nagsasagawa ng nuclear test. Well, yan ay itinanggi ng mga kapatid ng Beijing. Pero ngayon, ang sabi ni Putin, ito yung response niya, no? Kapag ginawa nyo, gagawin din namin yan. Yung nuclear testing mga tol. Anong pwedeng mangyari nun, di ba? Makikita mga kapatid ng buong mundo, makikita ng mga bansa yung kanilang mga itinatagong mga puwersa na posible mga kapatid pag dumating
At hindi na hamunan, hindi na girian mga tol. At kapag dumating ang panahon na talagang susubukan na nila etong gamitin tong mga ganitong uri ng sandata mga tol, ay naku po, ano na kaya ang sasapitin ng ating daigdig? Kaya wag naman po sana. Diba? Isipin na lang nila mga tol, nag-iisa lang tong mundo natin. Magpahanggang ngayon, wala pa silang nadidiscover na ibang mundo na pwedeng pagdalhan sa mga tao. Kung sisirain nila to, diba? Walang mananalo eh. Lahat tayo dito talo. Akala ba nila matitira bansa nila kapag ganyan? Hindi, walang matitira dyan. Tuloy natin. The United States last tested a nuclear bomb back in 1992. China and France in 1996, and the Soviet Union in 1990. Post-Soviet Russia, which inherited the Soviet nuclear arsenal, has never done so. Once again, Putin says that if America does test their nuclear weapons, then Russia will resume with their own nuclear testing. So yun nga ang babala ni Putin. Kapag ginawa ng Amerika na ipagpatuloy yung in-announce nga ni US President Trump na mag-test ng nuclear weapon, gagawin din nila, no? Let's talk to retired Colonel Lieutenant Daniel L. Davis. He's a military expert. He's also the host of Daniel Davis Deep Dive on YouTube. He's now joining us live from Virginia. But let's listen to what Putin had to say first. Pakinggan muna natin si Putin. Всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении. Basahin na lang natin, total di naman natin naiintindihan yung wika niya. I am instructing the Foreign Ministry, the Ministry of Defense, the Special Services. Ядерных испытаний. Sabi niya ganun и планов отойти от этих обязательств у нас нет. Relevant civilian agencies to do everything necessary to collect additional. Вместе с тем, действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году information on this issue, analyze it within the framework of the Security Council and было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства, участники соответствующего договора, and make agreed proposals on the possible start of work on the preparations for проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом. Ayan na, nuclear weapons testing. Ang pinag-uusapan dito mga tol, armas weapon. Diba? Ulitin natin mga kapatid, ang ating daigdig minsan nang nakaranas ng puwersang ito. Isang beses at yun na yung kahula-hulihang beses. Ang na subukan yan mga tol is yung bansang Japan. Alam na natin yun, di ba? World War II. Kung saan unang-unang ginamit yan ng Amerika sa bansang Japan noong World War II sa Hiroshima at Nagasaki. Yun yung kauna-unahan at yun na rin yung last sa aktual na labanan. Pero syempre, nagsagawa rin sila ng mga testing, 'di ba? Marami tayong napapanood na mga video kung saan sinusubukan nilang i-detonate 'yon sa isang malawak na area. 'Di ba? Nakita natin yung mga mushroom cloud. Tapos nagkaroon ng treaty, pagbabawal na ipagpatuloy pa yan o isagawa pa yung mga ganong klaseng testing mga tol. At ipinagbabawal na gamitin, no? Kaya nga tingnan nyo napakatagal nang naglalabanan ang Russia at saka nung Ukraine. Alam natin ang Russia, isa yan sa may pinakamaraming nuclear arsenal mga kapatid sa buong daigdig. Ang bali-balita nga, nasa kanila yung pinakamalakas, di ba yung Tsar, ang tawag doon. Pero hindi nila ginagamit kasi nga may kasunduan. At alam naman natin, once na isa lang ang gumamit niyan, sunod-sunod na yan, tuloy-tuloy na yan, magbabawian na yan mga tol. Kumbaga wala na silang pakialam, wala nang pakialam kung mananalo. Kasi mga tol, sigurado 100% walang mananalo talaga once na inilaunch nila lahat-lahat yan. Apocalypse talaga mangyayari sa ating daigdig pag ganun ang nangyari. So eto mga kapatid, ang bahan nila yan, girian nila, tawag dito,
kumbaga takutan nila yan. Pag ginawa nyo, gagawin din namin to, di ba? Ganun ang ginagawa nila ngayon. Pero isa pa sa mga bansa, mga kapatid, na gusto na ring magsagawa ng nuclear testing is yung North Korea. Alam naman natin yun, matagal na panahon ng gigil yun, mga tol. Kaya nga sana, wag talagang mauwi sa ganong senaryo na aabot pa sa mga bansang naglalabanan na ngayon na gumamit pa ng ganitong uri ng sandata. No? Kasi talagang walang may dudulot na maganda. Предпринять адекватные ответные действия. Retired Lieutenant Colonel Daniel L. Davies is a military expert. He's now joining us live from Starling, Virginia. Good to see you, Colonel Davis. Several things to discuss, but let's summarize all of them. Winter is here. Putin's blitz of nuclear weapons tests. And in fact, the Russian president now says he will resume nuclear tests if America does so. There is the militarization of Iceland, and then there is a fear of Putin expanding his war efforts, confusion over Trump's nuclear test, and how that rattled Russia. What's the messaging here this time? Yeah, you know, I don't see Russia being rattled at all. In fact, I see Russia being in the dominant position on the tactical battlefield, on the strategic battlefield, and everybody else is responding. And even this issue here about the nuclear weapons, you have to understand that this... So hindi niya daw nakikita ang Russia na kinakabahan o nasisindak, mga tol. Diba? Kasi nga sindakan ng anong nila ngayon eh. Sindakan ng strategy nila ngayon eh. This particular round was initiated when Russia tested the platform of their Poseidon submarine or underwater missile, and then their Burevestnik new, basically kind of a Tomahawk-like cruise missile that has nuclear propulsion. They tested the platforms, not the nuclear weapons. And then President Trump, in response to that, said, well, I'm going to test nuclear weapons. And he was asked to clarify, do you mean nuclear platforms like the Russians, or do you mean nuclear weapons? And so far, he's been unwilling to clarify exactly. So hindi pa nakaklarify. Putulin muna natin kasi tuloy-tuloy yung pagsasalita para wala lang tayo malagpasan. Ang tinetesting ni Putin, mga tol, hindi yung actual na nuclear weapon, kundi yung platforms. Ibig sabihin, yung missile, for example, tinetesting niya yun na pwedeng kargahan, okay, ng nuclear warhead, mga tol. Kasi may mga missile silang ginagamit na pwedeng kargahan nun. Pero hindi mismo yung nuclear. Gets nyo ba? Hindi mismo yung nuclear weapon yung tinetest nila, kundi yung platform lang. Ngayon, si Donald Trump, mga tol, sinasabi niya, kung tinetesting niya ng Russia, di magtetest din tayo. Pero hindi kinaklarify ni Trump kung ano yung itetest niya. Yung platform din ba? O yung mismong nuclear weapon, mga tol. Diba? Exactly what he meant. And so now we see that reaction that Russia is saying, if you test a nuclear weapon, so will we. And listen, that's moving us in directions that nobody needs to go. This doesn't help Ukraine. This doesn't help the West. It doesn't make Russia any less likely to do anything. This will only stir the pot further if the United States does this nuclear testing. And I hope that President Trump did never mean that, and certainly that it wouldn't happen. And if it doesn't, there's every reason to believe that Russia will not, because as your package there just pointed out, the Russian Federation, since the demise of the Soviet Union, has never tested a nuclear weapon, and there's no reason to think they will now. So sabing ganun, mga tol, sana nga hindi ibig sabihin ni Trump o hindi niya minimin na magte-test talaga siya, mga tol, nung nuclear weapon, yung actual na nuclear weapon na kayang magkaroon ng mushroom cloud. Siguro i-test nila yung mga platform lang, katulad halimbawa yung pagpapalipad ng missile, pero walang kargang nuclear, mga tol, yung platform lang. Kasi kapag sinubukan daw talaga ni Trump yan, di ba? Gagawin doon talaga ng Russia yan, at hindi yan makakatulong sa kahit na sino man. Hindi yan makakatulong sa tensyon na nangyayari sa Russia at Ukraine, hindi makakatulong sa kahit na sino man, mga tol. Sabing ganun. Etong Russia, nagtetest sila ng kanilang mga platform, pero hindi sila nagtetest nung kanilang nuclear weapon. Kaya sana hindi rin yan gawin ni Trump. No? Sana hindi talaga yon yung iniisip o yung tinutukoy ni Trump na itetest niya, kasi talagang walang maidudulot na maganda at pagkakaroon lang din ng nuclear arms race yan. Unless it's in retaliation to us. But
Also, as you pointed out here and in your previous package, the tactical battlefield at both the front line and in the operational space is expanding and accelerating in Russia's favor. And at the best that everything can be done on the Ukraine side with all the Western support is just a trickle in comparison. And this is ultimately, and everybody needs to understand this, a war of attrition at every level. And Russia has all the capacity in material and manpower to win this war. And the longer we keep going, the greater the chances that Ukraine will lose. Oh. So talagang malakas ang Russia, mga tol, no? Habang tumatagal to is mas lalong nagkakaroon talaga ng matinding chance na matatalo ang Ukraine at mananalo ang Russia. Let's talk about Ukraine then. The United Kingdom has sent more Shadow cruise missiles to Ukraine. Has the cessation calls to the war been placed at the back burner now, given that the ramping up of missiles to Ukraine and Russia vying to revenge? This is a back and forth kind of situation. Well, you know, and let's look at that. So UK has sent some number of Storm Shadow missiles. Nobody knows for sure how many, but the number is almost certainly going to be small. You just talked about in the last month, there were 200 some odd Russian missiles that were fired, in addition to the 5,000 plus or FAB bombs, and in addition to all of the the multiple launch rocket systems that they fire, or the thousands of the long-range drones, the Garand-2s, etc. All of that still doesn't knock Ukraine out of the war. So why does anyone think that a handful of Storm Shadow missiles is going to knock Russia, the much, much larger Russia, out of the war and drive them to the peace table, when profoundly more on the Ukraine side has not driven them to accept peace negotiations on Moscow's term? All this does is just continue to make Russia ramp up what they're doing, increasing the firepower that falls on the Ukraine side. And what we're doing, I'm sorry, it just makes no military sense at all. And I believe hastens the day that Ukraine loses the war. It will not lead to peace. So ang sabi niyo, mga kapatid, no? Winter is... Sabing ganun, mga tol, yung mga pagpapadala ng mga missile sa Ukraine, ewan ko kung bakit daw nila iniisip, sabing ganun, na etong pagpapadala ng mga missile sa Ukraine makakapagpasuko sa mas malaking Russia. Kasi wala daw talagang sense, mga tol. Mas lalo lang daw na mas titindihan pa ng Russia yung kanilang mga military action laban dito sa Ukraine, mga tol. Kailangan talaga dyan ng negotiation. Hindi nila kayang talunin, hindi nila matatalo yung mas malaking Russia sa pamamagitan lang ng pagpapadala ng mga missile, no, dito sa Ukraine. Kasi kung ang Ukraine nga, mga tol, hindi matalo-talo pa, di ba? Lalo pa kaya yung mas malaking Russia, no? Ano sa tingin ninyo, mga tol? Mukhang kailangan talaga nila rito ng isang matinding negosasyon para matigil na etong kaguluhan na to. Kasi hindi yan mapapahinto ng patuloy nilang aarmasan ng Ukraine, kasi ang Russia hindi rin nauubusan ng armas. Diba? At mas matitindi pa ang ibinabalik nila. Ano sa tingin ninyo, mga kapatid, ang mga susunod na mangyayari? Huwag naman po sanang talagang mas umabot pa sa pandaigdigan, no? Lalo-lalo na ngayon, naggigirian sila, nagsisindakan sila ng kanilang mga nuclear weapon, no? Pwede kayo magbigay ng komento, mga kapatid, sa ibaba, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.